We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod din mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate de Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Mga mabalik sa Metro Manila, makalihis ang kasiributan kan holiday. Nagpuunang magruso sa Bicol Central Station. Mga day nakapabook nin ticket, naglalaom sa mga mabiyaheng extra bus. Live hali sa Bicol Central Station, nakatutok si Chris Novelo. Chris? Jessica, balik trabaho asin eskwela na sa aga, makalis ang kasiributan ka nakaaging holiday season kun kaya uso na Jessica ang mga pasahero pabalik Metro Manila digdi sa Bicol Central Station. Alas 6 pasananing aga, nakapila na sa Bicol Central Station sa Naga City si Lorena Camalya kan Calabanga, Camarines Sur. Ninhuli tamayo ng tiket, tinitios ni Lorena asin iba pang chance passengers ang halawig na pila makabalik sana sa Metro Manila. Nagbabaka sakali lang po na makabakal ticket. Sa aga may ereskwelahan na po baga. Si Liza, naghalat na sanakan basa sa iyang malulunadan pabalik Cubao. Antisipado na sabot niya ang pagruso kan mga pasahero kun kaya inamayan na niya ang papapabook nin ticket. Tigahadid ko na mayong makuha ng ticket kaya nag-amay na po kayong pa-reservation. Fully book naman hasa sa Enero 6 ang nagkapira mga bus company. Puon pasubot kasuudma kan manutaran kan manehemento kan terminal ang pagruso kan mga biherong pabalik Metro Manila. Kadaklan subot sa mga biherong ini ang naglalaom sa mga extra bus na haling Metro Manila. Ginagarantiya man kan manehemento kan terminal asin kan mga bus company na may malulunadan ng mga pasahero sa bagay kan mga extra buses na tinawan ng special permit kan LTFRB. Maximum kan is 100 or 150 to 200,000 dyan. Abot na po yan sa Sunday, pizza 7. First come first serve po, pipila po sila kung sino po yung nauna, yun po ang unang bibigyan namin ng ticket para hindi naman po magkagulo. Mientras tanto, ang ibang pasahero pasiring Metro Manila sa gilid kan tinampo nagahalat asin nagbabaka sakaling may malunadang bus. May gutman ang ginigibong roadside inspection kan Highway Patrol Group nganing masiguro ang seguridad kan mga biyahero. Jessica, nagkapiraman na bus company ang mahigot na nagpapautog niya in first come first serve basis para sa mga chance passenger digdi sa terminal. Ninulita hasta weekend pa Jessica ang siring na sitwasyon sa terminal. Abiso man Jessica kan mga bus company asin man kan Bicol Central Station na mag-amay asin magdaranin arahalawig na pasensya nganing dai maabala an sa indang pagbiyahe. Jessica. Diyos mabalos, Chris. Lalaki sa Banwaanin Pamplona, Gadan, makalihis masabuganin paputok sa Lalawgon. Mga nabiktima nin paputok sa enterong Bicol Region, nagpakol na sa 60 sigon sa PNP. Uyan report. Ang kantidad 1,600 pesos na 3-cylinder fireworks na ini, iyuan naging katampad kan buhay kan sarong 57 anyos na lalaki sa barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Pasado alas 12 nin matanga kan Petsa 1 kan suluan ini kan lalaki kasabay kan sa indang pagsabat sa bagong taon. Alagad day subuot ini tulos na nagputok. In-attempt niya na hihipan, hindi niya alam na sustain pa pala. Kaya nasurpresa siya sa mukha kasi hinihipan niya para masustain yung switch. Talagang kumbaga sa severe na fatal. Tulos man na idinalagan sa ospital sa Naga City ang lalaki. Alagad pigdeklarar na dead on arrival. Nagsayuma naman na magpa-entrevista asin mag-atubang pa sa kameraan pamilya kaini. Sa pinakahuring datos kan PNP Bicol, apuera sa insidente sa Pamplona, nasa 60 katao pa sa bilog na rehiyon ang nabiktima nin manibaybang paputok durante kan holiday season. Kadaklan sa mga ini nasabugan nin kwitis, 5-star, boga asing iba pang klase nin paputok na nagsapo nin lugad sa manibaybang parte kan Lalawgon, kamot asin iba pang parte kan sa indang lawas.
Sigun sa Bureau of Fire Protection, dakulaan peligro kan pagrani o pagpurbar na suluan liwat an huna tang paso o dai nagputok na paputok. Sa iyang pulbura, remain na niya on magiraray duman. So may tendency po na kung sakali na dai nag-trigger gabos, may tada. So iyo po ito ang nakaka-disgrasya. Kasi po, ang kalayo mismo, dai siya nag-pulley trigger, may tada sa irarom. Iniman ang saro sa mga rason kaya mahigot na pigkakampanya kan Department of Health asin iba pang mga ahensya handay na paggamit nin paputok urog na tuyong holiday season. Miski tapos na ang darakulang selebrasyon, nagtitinirma na nakataas ang Code White Alert status sa mga ospital asin health facilities sa Bicol Region hasta sa Enero 4. Iniko mo pag-andam sa mga insidente nakatakod pa kan holiday season. Mantangan ibang ospital, pigihiling na ipadagos ang Code White sa enot na 2 semana kan taon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa ibong kan rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo, pasakit man ngunyan sa mga konsumidor ang 13 pesos na aumento sa kada kilo kan LPG. Detalye kan baretang iyan ihahatod ni Chris Novello. Kasabay kan pagsabat sa taong 2024, sinabat man ang mga consumer kan paglangkaw kan presyo kan liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo kaya kasuod Enero 1 naglangkaw ng 3 pesos and 40 centavos hasta 3 pesos and 45 centavos per kilogram o katampad kan 37 pesos and 40 centavos hasta 37 pesos and 95 centavos na aumento sa kada 11 kilogram cylinder tank nin LPG. Ang tindahan na ini sa Banwaan nin Pamplona, Camarines Sur, pasalamat nin hulitan na kabakal na nin pang-stock. Antes pa man maging epektibo ang aumento sa LPG, nakakaubos-ubot sinda ng 5 tangke kada aldaw. Kaya day subot magayon na indikasyon ng pag-aumento kaini sa mismong pagpupuon kan taon. Siyempre, katulad sa mga nagluluto baga, dapat magbaba siya ta. Kung halangkaw, sasakitan na kami. Baka siya magdagos-dagos. Ang tindahan man na inining LPG sa Pasakaw, Camarines Sur, antisipado na subuot na mapapalangkaw ang kirekan sa indang mga customer. Baka magreklamo, tarog po nga kayan halangkaw ang tinaas po ngunyan, 3.4 to 4 pesos per kilo. Ang dagdag sa shipping cost sa LPG ang pigtutuktong rason sa naging aumento sa presyo kaini ngunyan Enero 2024. Kay baran si Jovel Obisor, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Day na nakaabot sa ikaduwang aldaw kan taong 2024 ang sarong 49 anyos na lalaki sa Banwaan nin Pamplona makalis ining mabudalan nin sarong bihikulo. Pasado alas 6 kasubanggi kan mabudalan nin kotse ang lalaki mantang nagbabalyo sa tinampo. Mahihiling sa sarong CCTV footage na makalis mabudalan ang biktima. Nagdoro-diretso sa naan kotseng nakabudal digdi. Inaaram paman kan kapulisan kung si Isay ang nagmamaneho kan nasabing bihikulo na responsable sa pagkagadan kan biktima. Then yung ating pong patrolling, yung ating maximum police visibility para maiwasan yung iba pang insidente gaya ng pickpocketing o ano pa man. Continuous at pinaigting pa namin para maiwasan na magkaroon pa ng mga insidenteng hindi inaasahan. Sir, ano po ang tiglalauman mo ngayon na 2024? Sana maging makulang pagbuhay tangon niya, maging marayang pagbuhay. Ngunyan na 2024, sana maging magayon ang laog kang taon na ini sa Samuya, asin digi sa negosyo mi. Siguro po mas more blessings and opportunity po para sa gabos po. Ako po naglalaom sa taon na ini na 2024 na magkaigwa ning katuninungan ng bansa na ini, didi sa Bicol lalo na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Panhabon sa sarong motorsiklo sa Banwaan nin Kamaligan nahagop sa CCTV. Hinabo na motor na recover alagad mayo nanin mga ruweda. Si Chris Novello nakaalerto. Pasado alas 3 din maagahon ka nakalis sa Disyembre 29, mahiling sa CCTV footage na ini ang sarong lalaki na nakasulot nin helmet. Aban-aban pa,
target lock na kaini ang motorsiklo na pagsasdiri ni Albert Paulo kan Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur. Mata ko, napansin po ni Mama, mayo na po si motor sa luwas and saka ko po tig-review sa CCTV kasi maon po nagamit katong that time si motor. Nawara na kota na ning paglaom si Albert Macalis mahapon an sa iyang motorsiklo. Alagad kinaagahan, na-recover ini pirametro sa naan rayo sa indang harong. Alagad mayo na ang duwang rueda. Mahihiling man sa may porson kan tambutso kan motor, ang pagpurbar na paglagadi digdi. Napag-arama na hurinakan may paabot sa motor dadang impormasyon, dapit sa hinabong motorsiklo, kaya pangapudan kan kapulisan. It is important that your report is timely because it will be relevant dun sa time ng immediate respond and action that will be taken by the PNP. Makakatabang man subuot ang kuakan CCTV sa panghabon para mahanap asin mapanimbag ang sospek sa insidente. Kebanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong 11 anyos na babae makalihis malamos sa sarong dam sa Bulan, Sorsogon. Sa report kan MDRRMO Bulan, Desyembre 30 kan huring nahiling ang biktima na nasa gilid kan salog harani sa nasambitan ng dam. Tulos na nagkondusir nin search and rescue operation ang mga otoridad kan maipaabot sa indaan pagkawara kan aki. Alagad nadukayan ining mayo na ninbuhay sa dam kan bisperas kan bagong taon. Pigutubudan na nalamos an aki na day subuot tataong maglangoy. Alagad ay pamaaraman kan mga otoridad kung paano ini nakaabot sa dam. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga magurang kan mga kaakian na bantayan ang mga ini tanganing malikayana ang mga siring na insidente. Business One-Stop Shop pig-opresir kan manibaybang LGU sa mga negosyo asin establishmento tanganing masyertong makumple ang mga ini kan sa indang permit ngunya na 2024. Uya ang report. Aram na subuot kan 58 anyos na si Nanay Jocelyn na sa mga masunod na aldaw, maruso na sa LGU ang mga ma-renew asin makuanin business permit and license. Kaya taon-taon tuyong Enero, nakatuudanan ni Nanay Jocelyn na sa enot na aldaw pasanakan pagbalik opisina, pigaasikaso niya na ang mga permit para sa operasyon kan mini grocery kan sa iyang aki sa Barangay San Gabriel, Pamplona. Okay kasi dito pasunod-sunod, nandito na lahat. Hindi ka na maghahanap. Nandito na lahat ang mapirma, perming maaga, pas maganda. Sa transaction area kan Municipal Treasury, yao naman ang mga representante kan manibaybang opisina asin ahensya na kaipuhan magpirma asin mag-issue nin clearance, permit o lisensya para sa operasyon kan mga negosyo. Digdi naman mabayad kan magkakanigong fees. Regulatory fees po, tapos itong business tax tinda, and then yung depende naman po sa kind of business, tapos sa capitalization, tapos mga dahol-dahol yung mga dakula man na businesses. Sarap pa kaya kaya kita nag-arog ka ni Business One-Stop Shop is to increase the revenue of our municipality. And sarap pa nga ni Ken is para maging convenient din sa inda and maging legal ang sa indang mga negosyo para in case na mag-inspection ulit kami is may mapaprovide silang evidence na talagang ang pag-operate nila is nasa legal. Pigbukaan naman kan Naga City LGU asin iba pang lokal na gobyerno sa Camarines Sur ang Business One-Stop Shop sa saindang lugar. Piga-advocate ta itong magiging responsableng negosyante. So, ang pagiging responsableng negosyante starts sa pag-comply ka mga permits and licenses. May piglansar man na QR code ang DTI para sa mas madali na pag-renew o pagrehistro nin business name sa paagi sanakan online asin ikana mismo ang magibo. Mientras tanto, madurar ang Business One-Stop Shop hasta sa katapusan kan Enero o depende sa kuno arin ini-schedule kan sa indong mga LGU. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Consolidation kan public utility vehicle sa Bicol Region nag-abot na sa 70% sigon sa LTFRB. Ahensya kumpiyansang daima kulang ang mga lunadan en kasong dagos ng ipangalad ang pagbiyahe kan mga tradisyonal na jeepney. Si Rosie Nieva para sa detalye. Padagos ng pangapudan kan LTFRB Bicol sa mga operator kan public utility vehicles na mag-consolidate na antas matapos ang bulan nin Enero. Tinawan doon kaya kan opisina na ipapautob na ninda ang full enforcement kan lay kung sa inday na pwedeng magbiyahe ang mga traditional jeepney sa mga tinampo.
Sa pinakahuring consolidation report kan opisina, nagpakol na sa 70 to 80% ang consolidation sa bilog na rehiyon. Buot sa bihon kaini, padikit-dikit na daw na pigsusuportahan kan mga operator ang nasambitan ng programa kan gobyerno. Okay, magayon mo po sa naging resulta kan consolidation tadig di po sa Bicol Region. Na unang-una nagpapasalamat po ako sa satuyang mga stakeholders lalong-lalo na po ang mga operators kan satuyang mga public utility vehicle sa saindang pagsimbag sa pangapudang kang gobyerno. Mientras tanto, pig-share tuman kan LTFRB na mayong maeksperiensya ang problema ang riding public in kaso dagos ng ipagbawal ang traditional jeep sa pirang ruta sa Bicol. All set naman subot ang sa indang contingency plan para sa nasambitan ng sitwasyon. Digdi po sa Bicol Region dahil dapat paghatitan sa tuyang mga commuters asin ang sa tuyang public na magkakakuha kita kipagkukulang sa transportasyon kung sakali man po na mag-enforce na po kami kaito na sa mga day nag-consolidate day na po talaga makabiyahe. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Apwera sa mga terminal nin bus, nagpuo naman na magruso ang mga biyahero sa manibaybang pantalan sa Bicol Region. Pagruso kan mga biyahero, pwedeng laoman hasta sa weekend. May report si Chris Novello. Dikit na kung ikukumpara kan nakaaging aldaw ang mga biherong pasiring sa Masbate sa Pasakaw Port. Sigun sa manehamento kan pantalan sa ngunyan kaya, mas dakol na mga biyahero ang paluwas sa Masbate asin pabaralik na sa Metro Manila makalis ang holiday season. Huli kaini, mahigot man ginari ang pigpapautod na seguridad kan mga otoridad sa pantalan para maasigurar ang seguridad kan mga pasahero. Sa Matnog Port sa Sorsogon, normal pa ang sitwasyon sa ngunyan. Alagad pig-antisipara naman subot kan Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard asin ibang katabang na ahensya ang pagruso kan mga biyahero gikan sa Visayas area puon sa agasin sa mga masunod na aldaw. Sa Tabaco Port naman sa probinsya ning Albay, ruso na ang mga pasaherong gikan sa Catanduanes asin pabalik na sa Metro Manila. May mga bus naman na naghalat ning pasahero sa mismong pantalan. May gutman ang inilatag na seguridad sa port area kan mga otoridad nganing malikayan ang anumang insidente. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang kasiribotan sa pagsabat kan bagong taon, tune-tuneladang basura ang nawalat sa mga tinampo sa Daet, Camarines Norte. Sigun sa Solid Waste Management Office kan Daet, kung ikukumparar kan nakaaging taon, mas dakol na basura ang natipon ngunyan na nagpakol sa haros 26 na tonelada. Asin arong kan piglalaoman, plastic waste pa man giraray ang nangingenot sa mga nakolektang basura. Tulos man na nalinigan ang enterong banwaan, alagad pangapudan kan SWMO, maging disiplinado sa pag-apunin basura. So ang panawagan na lang po namin sana sa kanila, isako naman nila, ayusin nila, isegregate ng maayos yung basura para sa part naman namin madali ang pagkakarga sa mga truck. Yung masaganang pamumuhay para makaraw sa mga pangangaipo araw-araw. Araw ko, solo buhay, mayong ibang inaasahan, kundi sarili ko. Kung di ako kikilos, wala. Nga. Ma'am, anong pinagalooban mo ngayon na 2024? Yan po may pong kalamidad, may yung mga maabot na bagyo, tapos mga maging sa tuyang bansa. Sa Love Light. Dahil na mo nakita kayo ng Love Light. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ngunya na Enero, posibleng saro o mayong bagyo na maglaog o mabilog sa Philippine Area of Responsibility. Sigun sa Pag-asa, kundi malihis sa nasyon, pwedeng magtama o maglandfall ang sarong bagyo sa Caraga o Eastern Visayas. Alagad sa ngunyan, mayo pa ni nanonotarang raot kan panahon. Mientras tanto, padagos man na namamatean ang epekto kan easterlies asin amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, pirang parte kan Camarines Provinces asin Catanduanes, ang posibleng uranon. Hababa man ang tsansa kan pag-uran sa iba pang parte kan Bicol Region, alagad dapat maging alerto en kasong magkaigwanin bigla ang pag-uran huli sa localized thunderstorms. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon.
Padagos ang ginigibong terminal, garage asin roadside inspection kan Land Transportation Office sa Daet, Camarines Norte. Ang nasabing inspeksyon, pigsasabayan pa kan wala tuong checkpoint operations, katabang ang HPG, Municipal Traffic Enforcement asin MPS. Obheto kan lakdang na ini na masyerto na salbado ang biyahe kan mga mabalik sa Metro Manila makalihis ang holiday season. Sa datos kan LTO, apwera sa kawaraan, nin lisensya asin rehistro, anday pagsulot nin seatbelt, ang saro pa sa pirming nababayular kan mga motorista. Kaya pangapodan kan LTO, magsunod sa mga ini tanganing malikayan ang mga aksidente sa tinampo. Naka 4 wheels na private vehicles. Although naka-private tayong vehicles, okay naman, 4 ang gulong, balansado tayo, pero wag nating kalimutan yung kahalagahan ng seatbelt. Pagsulot nin disenteng bado, pigtutulod kan Naga City Public Safety Office sa mga tricycle driver sa syudad. Kunta ano, aramon ta sa report na ini. Spooting in polo shirt, pants, asin sapatos, ang iba nakabalat pa. Iyan ang postura kan kadaklan sa mga tricycle driver na nakapila sa may barlin sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Inidaan mahigot nindang pigoobserbaran katakod kan ordinansang nagbabawal kan pagsuulot nin shorts, sando asin tsinelas sa saindang pagkayod. Actually po, hindi po sa samuyang grupo, pag nahihiring mi pinagsisitami ta, saro mi sa obligasyon na dapat masabihan sinda. Tangka gibuhan kan saro, makakadamay ang gabos po. Mas paborda sa indaan pagsuulot nin sapatos tada inanggad nahuhulog basta mantang nagkakayod. Alagad may mga pagkakataon daang daininda maiibitaran na magsuulot man giraray nin tsinelas. Nabasa po kaya ma'am kang sapatos, kang orange ugma si sapatos ko. Dahil pa man po naaalang kaya nagtsinelas man muna ko. Unpresentableng postura kan mga tricycle driver, mas komportableng pagbiyahe man subuot andara sa mga pasahero. Oh, mas okay po to, para medyo maayos man po sindang hilingon. Mas maengganyo ka sumakay. Ayan. Para bang mabagong tignan. Mas dakol na pagkakataon ng mga tricycle ang nagsasabat sa mga turistang nag-aabot sa mga terminal sa syudad ni Naga. Kaya sigon sa Public Safety Office Transport Regulation Sector, maninigo sana na disente ang pagbado kan mga driver o kung mapupwede nga ni, may uniforme ang mga ini. Ang apo dyan is public utility vehicle. Ganun man lang yan yung nag-opisina ka. Na pag bago ka magkayo, dapat prepared ka, well prepared ka. Especially sa personal hygiene mo. Ang mga madadakop na mabayular sa ordinansa, pigtitikitan, asin may katampad man na penalidad. Pwede man subuot ipaabot sa saindang opisina ang mga reklamo dapit sa pampublikong mga transportasyon, nganing tulos man na maaksyonan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagkapirang iligal na paputok ang nakumpiskar kan kapulisan sa Virac, Catanduanes kasabay o durante kan holiday season. Asin makalihis makumpiskar ang mga paputok sa nagkapirang tsendahan. Pigsulo ini kan mga personahe kan PNP Provincial Explosive Ordnance Division, kaibanan ng iba pang ahensya kan gobyerno. Kabali na sa mga pigsulo ang nagkapirang imported products asin mga paputok na expired na ang Philippine Standard Licenses o Product Safety Mark. Sigon sa otoridad, apwera sa mga enot ng pigsulong paputok, igwa pa nin mga nakumpiskar na boga o improvised cannon na nakatalaan manasuluon sa mga masunod na aldaw. Katakod kan planong pagpataw nin buwis sa mga online seller. Hinahalat na sa nangunyan kan BIR sa Naga City ang pigahaman na implementing revenue regulations para sa implementasyon kan 1% withholding tax. Ipapautob ang 1% withholding tax sa 50% kan total remittances kan sarong e-marketplace operator as in digital financial services providers. Exempted sa 1% withholding tax ang mga online merchant na may income na 500,000 pesos kada taon. Sa pigluwas na abiso kan BIR kan December 2023, magiging epektibo ang pagpataw nin buwis sa mga online seller. Makalihis ang 15 diyas magpuon kan i-publish ini sa official gazette. Nakapalaman sa probisyon na responsibilidad kan sarong taxpayer na magbuwis mapa-online man ang naging platform sa pagpapabakal kan sa iyang mga produkto. Positive, negative. Mas maganda siguro sir, siguro. Online kasi naman siya eh. Sa extra income lang ng mga online seller. Yung siguro hindi maganda rin siguro na buwisan pa yun.
Sa Huban, Sorsogon, nagkapirang residente gikan sa man iba-ibang barangay ang nagparirikasan sa pagkudkod ninyog. Ang aktibidad na iyan ginibo kasabay kan pagsabat sa bagong taon. Sigon sa nag-organisar kan aktibidad, ginibo ang primerong karagudan competition sa Huban, komo pagpapasalamat sa magayon na taon asin pagbisto naman sa niyog, komo iyo ang pangenot na produkto sa banwaan. Sa huri binisto ang representante gikan sa Barangay South Poblasyon komo kampyon sa karagudan competition. MMFF 2023 Best Picture na Firefly, madadalan pa sa mas dakol na sinihan sa enterong nasyon. Mantang nagkapirang kapuso artist, ipinasirip ang sa indang New Year's celebration. Si Rosie Nieva para sa detalye. Hasta sa ngunyan, padagos man giraray ang pagruso kan mga tao sa mga sinihan sa nasyon nganing madalan ang saro sa mga entry sa MMFF 2023 na Firefly na nagpuli kan Best in Picture Award. Sa Bicol Region, kung dati limitado sana ang mga lugar kung saan pwedeng madalan ang nasambitan ng pelikula, alagad sa ngunyan, pwede na ining madalan sa Bichara Silver Screens Legazpi, Robinsons Naga, SM City Daet, SM City Legazpi, SM City Naga, asin SM City Sorsogon. Apwera sa magagayo na storya kan Firefly, kadaklan sa mga darakulang eksena digdi, ang ginibo sa pirang magagayo na lugar sa Albay asin Sorsogon. Mientras tanto kasabay kan paglaog kan taong 2024, pighirasman kan mga kapuso artist ang sa indang kanya-kanyang New Year celebrations. Sinda primetime king and queen Dingdong Dantes asin Marian Rivera, pighirasan sa indang family picture asin ang video kan aking si Sixto mantang nagtutoast. Family picture man ka New Year celebration ang pighiras sa social media ni Heart Evangelista. Mantang pighiras man ni Alden Richards ang sa iyang memorable moments sa nakalihis na 2023 asin looking forward na subot siya sa taong 2024. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja. Para sa mga kapuso niyato na mabiyahe at siya nabanggi sa mga terminal o sa mga pantalan, sa mga airpuerto sa bilog ng Bicol Region, maglikay po kita o mag-ingat kita asin perming mantiniron ang mga kaibanan ta, asin ang mga bagahe, perming hilingon asin maging alerto sa mga seguridad. Asin arab gani kan unang bitan duman sa report ni Chris Novelo Kasubago, magbalon manin halawig na pasensya. Asin madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.